First, we are going to go through our homiletics and public speaking under the strategy called APSA. So, before we discussed about hooking or how we can get the attention of our audience, it is both true in sermon and in speech. In other words, secular speech or public speaking. So we covered that in order to get the attention, we need to use stories that make a good point for a transition towards your subject matter or your topic. You can use anecdotes, short and crisp stories, but are of interest, and sometimes anecdotes is a humorous story. Medyo nakakatawa, no? May yung humor. And another element that we discussed is the use of startling facts or shocking events. And we also discussed the use of quotation and something, a quotation that will get the attention. We can also use a poem or any literary material, as long as it is something that is new, and we're sure that it could get the attention and interest of the listeners. Then we make a transition towards presenting our main subject and also the presentation of the Bible text in the case of a sermon. But in the case of a speech, you can just simply make the transition towards delivering the next point in your presentation or in your speech. And that is, the second is presenting the problem. So the first phase is getting the attention, and number two is presenting the problem. Why a problem? Why are you going to present a problem? In some other words, problem is a challenge, and problem may be also interpreted as a need. So it can be a challenge and a need, or a need. So from your point of introduction to your point of presenting, or to the point of presentation, you always use the so-called transition. And a simple transition, it goes like this. Mga kapatid. Say, for example, you have already presented the facts. According to, say for example, according to a certain study, ang mga tao ngayon ay mas marami ang na-spend nilang panahon sa cellphone, sa kanilang mga smartphones, kaysa relihiyoso na mga bagay. Then, you make the transition. Kaya mga kapatid, ang dadalhin ko sa inyo na topiko sa umagang ito. You always use transition, mga kapatid. Pag inobserbahan mo yun natin mga speaker, parang mahina sila sa sa transition. Kasi ang transition naghahanda ng mind ng listeners para makapag-step na po siya, no, doon sa next level ng iyong presentation. Without the transition, parang bigla lang siyang napunta doon sa second step na parang
hindi niya alam eh, no? So, you use a transition like simple as mga kapatid, ang pag-aaralan natin, yun po ay may connection doon sa yung hooking, no? Hooking part. No? Ang pag-aaralan natin ay tungkol po sa, then you express the topic. Ang talata na ating tatalakayin or our key passage or a key text is found in, okay. So, ang termino, if you use the English word, is found in, no? You do not use phrases like shall be found. Our key text is sa English po mga kapatid, sa proper way sa English, you always use key text is found in, no? In the book of Daniel, chapter 12, verse 4. And it says, another way of reading the text, and sasabihin mo, no? Our key text is found in Daniel chapter 12, verse 4, and I am reading from the King James Version. No? Yun lang po, no? Ang mga simple na mga transitions, mga pag from one step you step to the next stair of the ladder. So yun po ang ibig sabihin ng transition mga kapatid, no? So huwag niyong kalimutan yung pagpipresent ng Bible. Pag gumamit kayo ng English, ang gagamitin niyo na phrase is our key text is found in, no? Okay. Tapos to introduce your version, if say for example, there is a special emphasis, that is why you are using that particular version, ay sasabihin mo, I am reading from the Berean's Bible, or I am reading from the Moffat's translation. I am reading from the New International Version, and I am reading from yung kung anong version na ginagamit mo, no? Usually pag King James hindi na po binabanggit, pero you can still say, and I am reading from the King James Version. So, kasi pag may mga thou and this, ay talagang alam na nila King James Version yun eh. No? Kasi sa New King James Version, wala na po yung this and thous. Okay, so yun po. Basa na passage. Then, you pray for the passage. No? Yun po ang usual approach. Or, you can start at the very first with a prayer. Pero mas maganda po mga kapatid kung as you open the scriptures, you pray afterwards, or you pray before opening the scriptures. You can just say, mga kapatid, ang ating key passage or key text, ano ba yung Tagalog ng key text, no? Ang susing talata, no? Tama ba? Okay. Ang ating susing talata, mga kapatid, ay mababasa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 16. And as we open our Bible, shall we pray? Then, pwede rin yung ganun, mga kapatid. So, you pray, then after the prayer, you open the Bible and read. And you go to the presentation of the problem because you have already presented your transition. So, kumbaga si Bisaya pa, kanit-kanit na siya, sunod-sunod na ba? No? That means continuous na po, then you present your problem, your need, or your your challenge, the challenge. Okay, so this afternoon, for a few minutes, we're going to make an application, no? So for 5 minutes, or for 3 to 5 minutes, I'm going to give you time to think of a possible problem that is existing in the church. It may be a spiritual problem. It may be a
a financial problem. No? Because financial problem is also can also be connected to spirituality. It may be a challenge in the church. Maybe you have a project that you need to emphasize. Um, Maybe there is a particular conflict in the church that you need to address in a corporate way. So you think, no, you think of a problem, a need, or a challenge. I will give you 3 to 5 minutes to reflect on the particular problem that you have in your church. Okay, so time begins now, and I will call your attention at 5:47. Think of a problem, a challenge, or a need in your church. Mga mantang kuan. Abay manual ka na sa ko. Sukon man mo. Ano sila sila? Oo, sa kuat bagilan ko. Sa number. Mga punta lang ko. May mga uso. Sa mga punta ko. Muna ni ang quad proof of billing, water bill. Nakita tayo man yung water bill.
Okay, time. So usually I call from my left. This time I will call from my right. Okay, so let me say who is in my right. We have Jomar Kalim. Jomar Kalim. Do you have a good signal, Brother Jomar? Yes, but Okay, give me at least one, no? One from your list of a certain problem, challenge, or need in your church. Huwag na yung mga upuan, no? Yung ano, more on spiritual muna tayo. Spiritual need. Okay. Let's focus more on spiritual need. Ano Dok, ang nakikita mo? No? buksan ko lang, Dok, yung kodigo. Assignment niya. Ano po? Buksan ko lang po yung kodigo ko, Dok. Opo, opo. Okay, balikan natin si Brother Jomar. We have here Brother Regery Nunez. Ano po yung nakita mo? Isa lang, no? Alam ko marami. Just one spiritual need or problem that is existing among the church members in general. Pero pag isa lang, ang nakikita mo na medyo may problema, huwag ka nang gumawa ng sermon para sa isang tao lang. Napuntahan mo na lang yung medyo alam mo na ano na marami-rami ang mayroong ganun. Doc Ray, ang isa sa spiritual needs sa church ay yung pag-attend ng ng midweek tsaka bisper. Ngayon meron kaming week of prayer, kakaunti lang ang magdalo. Lalo na kung maulan. Okay, so ang need mo is more on kulang sila sa tinatawag motivation, no? Kulang sila ng motivation dahil ang problema mo ay ay hindi sila dumadalo, no? Okay, that's a need, no? So if you think that you need to preach on that particular need na pangkalahatan, you have to make a good research how you can possibly meet that, possibly solve the problem through a persuasive speaking. Okay, so what else, Brother Delfinado, Alberto Delfinado. Yes po, Dok, yung problema po sa amin, Dok, yung hindi kaagad mo dating yung mga kapatiran, minsan ay sikan ko na. So, doon na sila yung mga gitawag lititis. Yan. Minsan ay dumating ay pangalawang ko na, sermon na, divine worship na. Ang sakit nila pala ay lititis. Late na. At ito pa, Dok, yung nakikita ko yung palagi natutulog sa simbahan. Palaging natutulog. May lang natutulog sa simbahan. Buti ay walang insomnia yung yung mga kapatiran mo. Oo. Dok, nakikita ko yung problema spiritual.
So, maganda yan, no? O, sabi nga nila, pag ikaw daw ay may problema sa insomnia, if you have insomnia problem, no, you go to church and listen to a sermon. Or, kasi doon makakatulog ka. Hmm. Okay, so problema mo ay natutulog sa church, talagang ang matutulog, unang-una, dry ang introduction mo. Pangalawa, medyo may diferensya ang presentation, no? So, talagang matutulog. Ang problema dyan, hindi ka pa nagsisimula, tulog na. Meron nga, Dok. Tulog na. So, yan po, may mga problema sa insomnia yan. Pumupunta sa church para gumaling sa kanilang insomnia. Okay, so that's a problem. Yan ang mga brother Joseph Amam. Joseph Amam. No, from where are you, brother Joseph Amam? Mulabi. Mulabi, Dok. Mulabi? Ito yung biling, itong general ba nga, kadagdag mo ba sa iglesia ito nagbuhat ito? Hindi, Asa? magkakawa si sermon. Tama niya sa kanyang number. Mulabi sa Buanga del Sur, Dok. Ha? Mulabi sa Buanga del Sur. Okay, so ano bang nakita mong problema sa church? So ang lista natin ay ano yun? Unang-una, ano yung nabanggit ni Brother Jomar? Sa despair at saka Yung yung absenteeism. Absenteeism. Yung kay Brother Albert ay latitis. Latitis. Taga saan ka ba, Brother Alberto? Brother Albert Delfinado. From where are you? From what place are you? Aboyog Liti po, Dok. Aboyog Liti. So, doon ra ka diha sa East Visayan Adventist Academy. Under mi sa East Visayan, Dok. Lagi kaming mayroon kaming laging pandyan mga katiguman diya sa East Visayan Academy. Kasama mo dyan si malapit ka doon kay Brother Emmanuel Apasibli. Okay. Opo, Dok. Nagkakwentuhan kami nung nakaraang Sabat. Dumadalo siya dito eh. Gusto nga niya magpakuan sila. Ang naka-invite sa kanya ay taga-Basilan pa eh. Malapit lang kayo pero ang naka-invite sa kanya Basilan eh. Kasi sabi niya parang kababayan yata kayo eh. Oo, kababayan kami. Pares kami ng lugar, Liti-Liti. Malapit lang pala tayo. So, Liti-Liti. Bilyaba, malapit. Doon sa papuntang Biliran. Biliran, province. Alan. Okay, sa Brother Joseph, ano yung mo? Problem? Ano nakikita? Okay. Brother Ezekias. Ezekias, ano yung nakita mong problem? Ito, kababayan wala pa yung Lady pala. Nakilala si Kumitari. Rinig ako, Dok? Hello. Okay. Sige po. Brother Ezekias. Nakita kong problem, Dok, sa church, mag-istorya man ang mga kaigsunan while the speaker is speaking.
naglibak, mga nag-istorya, Karinig. hindi maminaw sa message ng preacher, Di makarinig. hindi makinig. Okay. May So, ang problema mo, yan na po, part of the solution, yung hooking. Siguro, yung nagpi-preach doon ay hindi interesting yung kanyang yung kanyang message. mostly, Doc, basta Oo. hindi interesting ang topic, ang preacher hindi energetic, walang karisma, magtabi, magduka-duka ang mga kaigsuonan, Doc. Pwede kang magdala og bola sa tennis. Sama mo sa introduction na ug makita nako nga matulog sa akong sermon. Hatagan akong premyo nga bola sa tennis. Pagbantay aron nga pagbantay kay ako ning ipasa sa imuha. Saan mo di magtabi na? Paano ang gawin namin, Doc, dito sa Bohol para hindi mag-chismis? While Yun na yung problema mo na susolusyonan. Kasi ayan, Doc. yun ang assignment mo. You look for a problem or a need, no? Doon ka mo birada sa need. Okay, Doc. So, yun po, no? So, last na tawagin natin si Brother Rodante Lasso. Brother Rodante, ano ba yung nakita mong spiritual need? Okay, no? So, walang signal si Brother Rodante. Let's call on Brother Lloyd Bulahan. Brother Lloyd, ano bang nakita mo na need sa church na kailangan masolusyonan sa pamamagitan ng sermon no? So, yung ibang mga nakita ninyo, malamang ang solusyon ay programming, hindi sermon, no? Pero ang hanapin nyo, yung need na masusolusyonan sa pamamagitan ng persuasive message. Kasi kung programming man, you create a program na that will solve the problem. Atin dito yung spiritual need na ang solusyon ay sa pamamagitan ng pag-present ng isang persuasive speech or message. Walang signal si Brother Lloyd. Si Brother Gerson Kagape. From where are you, Brother Gerson? From Bohol, Doc. Pilar, Bohol. From Pilar, Bohol. Bohol. Yes. Pilar. Mm-mm. Pilar. Malayo ba yan sa Hagna? Malayo-layo, Doc. Katabi yan sa pipi, no? Sige. Di ba? Pipi and Pilar. Pipi and Pilar. Sige, Anak sige. ni- Anong nakita mo na Ano need? sa church namin, Doc, yung sa third gender, meron kasing youth na I think
dalawa or tatlo na parang may ano, nagmanifest or makita sa kanilang suot, damit na yung babae, panglalaki yung ano niya, yung parang tomboy. Tapos may bakla. Parang ganun, Dok. Eh, di ito po silang dua. Karon nga Yun yung masolusyon. nakita. Okay. Parang So, may youth na at baka at kasi ang hindi lang sa church namin medyo konti babae, lang naman pero oo. yung babae, tumboy. Siya yung mga pangabuhian. Yung lalaki, bakla. Di siya yung magbantay sa bata. O di, solve na. Hindi na kailangan sermon. Okay. So, Yun yung nakita ko. ano, Dok. chaplaincy ang kailangan dyan. No? Hindi sermon. Mo sermon ka, mararagagi ng tumbok ra ka sa usa ka portion o ilan lang na kailangan lang bisita. Sabi nga ng Kanang yung papa pangkalahatan ba? Need na pangkalahatan na present sa ano. For example, bigyan ko kayo ng spiritual need, no? Problem on Sabbath keeping. Yan. Malamang marami yan, no? Okay, pwede yan matalakay, no? Yung mga ganun na mga problema. No? Nakita mo ba na mayroong maling doktrina, no? So na medyo creeping at parami, no? Pwede yung talakayin din, no? So another, no? Wala na po tayong time, no? So you think of a problem, spiritual problem that can be solved through preaching. Mayroon kasi mga problema sa church na masosolve for counseling, chaplaincy. For example, mayroong nakita po kayo na medyo unfaithful sa asawa, no? Or naninigarilyo, medyo may alam ka na may naninigarilyo sa umiinom. Huwag mo nang iwali, no? Huwag nyo nang sa pulpito. Kasi ang mga kapatid, mag-iisip lang kung alam nila yung isang tao na yon, ang mind ng mga kapatid ay mapupunta lang doon sa isang tao, no? Ang feeling ng tao ay mayroon siyang mayroon nakakaranas siya ng tinatawag stigma, no? Kasi po ang ganong problema, ang pag-iinom, ang paninigarilyo, that is an addiction problem, no? Okay, so it needs counseling, no? No, huwag niyo nang iwali. Huwag niyo nang talakayin sa pulpito. Kasi isa or dalawa lang no? So it is not relevant to the needs of the congregation. So ang assignment niyo this week is to find that spiritual problem that can be solved through preaching a persuasive sermon. That means to say it is a common problem in the church, not just a problem of one or two, no? Yung common problem. So pag nahanap nyo yan mga kapatid na need, yan po ang makakagawa po kayo ng isang napakagandang message that connects to the congregation. Ang problema ng mga messages ngayon ay hindi kumukonek sa congregation Kasi po walang timeliness, no? Hindi siya timely. Medyo wala siya sa panahon, hindi napapanahon ba ang message, no? So it must connect
with the audience. Yung bang parang, yung katulad ng sinasabi ng kaibigan ko, sabi niya, gusto ko yung sermon na tinatamaan ako. Oh. So, meron namang iba na pag tinatamaan, nagagalit. Bakit alam nila na sila lang yun ang mayroon? Bakit sinirmon ng ganun? No? So, dapat alam nila na they are a part of a particular parang corporate problem. And the sermon is not for him, just for him, but for the whole church. Pero at least it will be able to connect to the congregation or to the person itself. No? So yun ang assignment ninyo mga kapatid. Unless you will be able to identify those needs, you will not be able to preach a relevant sermon. No. Relevant and timely na mga sermon. So, yun po. For example, unity. Oh, maganda yan. Yun ang pag general ang pangkalahatan yan. The need for unity. Okay. No? Pwede yan. So, thank you very much mga kapatid. Let's have a break for 2 minutes before we go to our next subject. We will be again dealing with biblical Greek reading. At least pagkatapos ng na ito mga kapatid na subject ay makagawa kayo ng isang sermon following the APSA model. The action, the attention, problem, solution, action model. Okay. Pag na-master nyo yan mga kapatid, at medyo yung pong need na yan ay particular at napaka-common sa iba't ibang mga iglesia, pag yun ay na-master mo, edi pag ikot-ikot mo sa mga iglesia at inimbitahan ka, mayroon ka ng bala, mayroon ka ng magandang mayroon ka ng magandang anong tawag nito na magandang peace to deliver. Okay. Peace. P-I-E-C-E. The peace to deliver. All right? Okay. Let's continue with our break.